Hello mga ka-Jammy! So for today's video, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko ginawa ang Spider-Man themed cake na ito. Bale, ito po yung inspo na sinansakan ni ma'am. And then, nakita ko siya, nagandahan ako. Pero sinabi ko sa kanya na hindi ko ito magagaya 100% dahil fondant detail po ito. Bali, hindi pa kasi ako marunong mag-fondant. Nagpa-practice pa ako. Pero, yun nga, in-inform ko si client at umokay naman siya. And then, sige mga ka-Jammy, simulan na natin. So, dito sa video na ito, ipapakita ko rin sa inyo kung paano yung paggawa ng cake from scratch. From pagtitimpla ng mga mixture, and then pagpe-prepare ng ating mga toppers. Ayan. So, dito, ayan, naglagay na ako dyan ng all-purpose flour, then sugar. Ayan. Comment down below mga ka-Jammy kung gusto nyo Choco Moist recipe review. And then yan, cocoa powder. Any cocoa powder na prefer ninyo. Kaya kung gusto nyo, paghalo-haloin nyo sila para party-party sila dyan. Ayan. And then halo-halo. And then, ayan, coffee. And then, yan, mix lang natin yan. Baking powder. Then, baking soda. Mix. Then, naglagay ako ng milk, vegetable oil, haluin lang. And then, boiling water. Then, i-mix lang natin siya maigi. Bali dito mga ka-Jammy, sa last part ko nilalagay yung egg. Kasi diba, hindi masyadong wet yung mixture natin habang wala pang hot water. Baka mahirapan akong haluin. And then, paglagay ko ng hot water, magbuo-buo siya, yung parang maluto siya. Kaya sa last part ko siya nilalagay. Then, make sure ko na malamig na yung mixture bago ko siya nilagay. Ayan, then mix lang natin yan. And then, may tagal mo kasi. Ayan, mix ko lang. Then, iwasan din natin mag-overmix ng ating mixture. Dahan-dahan lang din sa paghalo. And then, yan, naglagay ako ng liner sa pan natin. Ayun na. Kaya, nakalimutan ko maglagay ng, ng weighing scale dito. Yan. Size po ng ating pan is size 7. And then, sa per mixture po ay naglalagay ako ng 600 to 650 grams. Ayun mga ka-Jammy, bali nagsasala ako pagka after na pag na-mix ko na lahat para isang salaan na lang. Kapag nagsasalin tayo dyan sa ating pan. And then, ito na, ipe-prepare ko na ating printed toppers. So, pagka na-print po yan, nilalagyan ko rin ng scotch tape sa likod para hindi direct yung paper. And then, at the same time, pag nilagay natin sa ref, make sure natin na hindi mag-fade yung ating mga toppers. Then, yan, cutting naman tayo. So, ayun po ang pinagdadaanan ng ating cake.
Yan po ang proseso sa paggawa po ng mga customized cake natin. From baking, preparing the toppers, pag-edit, pamimili, yan. Lahat po ang ginagawa ng mga baker. And then, ito medyo madetalye yung pagugupit ng mga spider kasi medyo maliit yung spaces niya. And then, dito naman, ididikit na natin siya dun sa ating mga sticks. So, pasensya na kayo mga dyan sa boses ko kasi medyo masama yung pakiramdam ko. Naglagay lang ako dyan ng glucose para yan po yung kakapitan ng ating cake. So, importante po ito, lalo na kung ita-travel natin ng malayo yung ating cake para maiwasan po yung pag-slide. Then, lagay na po tayo ng ating homemade na chocolate filling. And then, ang ating homemade na caramel sauce. Then, last layer ng cake. And then, crumb coating na po tayo mga kadyan. So, itong cake na to ay isa sa pinakamatagal na cake na ginawa ko. Isa rin siya sa pinakamatrabaho. And dito ko naramdaman yung parang gusto ko nang sumuko kasi medyo mahirap yung details ng cake na to. Yan, sa pagpapipe pa lang ng spider web. Mamaya makikita niyo mga kadyan. So, bali ito, yung kapag tinotal ko yung hours ng or yung minutes, yung haba ng video from dun sa sa pagmi-mix ng cake, sa paggawa ng toppers, and then ito yung pag-icing natin, inabot siya ng 2 hours. Kaya so super super fast forward itong ginawa natin. Okay, bali mga kachami, kung napapansin nyo, color brown yung natin, yung ating icing na pinang-plum coat. Ayan. Hinaluan ko lang yun ng cocoa powder para pag naglagay tayo ng color red natin na icing, manipis lang siya. Hindi siya mahaluan ng white. And then, ayan, after ng crumb coating, chiniller lang natin yung ating cake for 20 to 30 minutes. And then, ayan. So, kung makikita nyo mga kajami, merong kulay red doon. Kasi, sabi ko, parang hindi ko kaya i-achieve yung pagka-red. Kasi yung color red na red and yung mga blue, black, yan yung mga mahihirap i-achieve sa icing. So, nag-alternative ako. Nag-try ako ng spray method. Pero, dahil nga wala rin akong airbrush.
So, nag-try nga ako ng spray method, pero hindi ko siya nagustuhan kasi medyo makalat. So, trinay ko na lang i-achieve yung red. Ayan, paunti-unti lang na paglalagay ng red food coloring and then resting. Ayan, kahit pa paano na-achieve ko naman siya. So, medyo nag-dark lang kasi nag-add ako ng black. So, next time, hindi na ako mag-add ng black para bright red siya. Pero okay lang din naman. Ayan, start na tayo ng icing. So, sobrang nipis na lang nung red na nilagay ko dito kasi medyo makapal na yung crumb coating natin. Ganun na. And then, para tipid din sa icing and then sa food color. Ayan, pakinisan na natin siya. Tanggalin na natin yung floss ng ating cake. So, bali, at the end nga na itong pagpapakinis ko, na-realize ko, oo nga, sobrang pinakinis ko siya. Tapos mamaya, maglalagay din naman ako ng mga spider webs.